Adeline POV. Pauwi na kami at tahimik lang kami ni CJ sa loob ng kotse ng kanyang ama. Walang ni isa ang gustong magsalita sa amin. Pagkalabas kasi namin sa restaurant kanina, parang gusto pang bumalik si boss sa loob, dahil sa pagbabanta ng lalaking yun. Buti na lang at hinawakan ni CJ ang kamay ng kanyang ama, at nagpatianod at tuluyan na kaming lumabas. Ngunit ang kanyang mga mata, ay nagbabaga sa galit, na para bang may hidwaan ang dalawa. Hindi ko din naman maiwasan ang hindi mag-alala, ewan ko ba dahil bigla na lang din akong natakot lalo na sa lalaking yun, na para bang nakita ko na siya. Sa isang linggo kong tumira sa penthouse, ay masasabi kong unti-unti ko din nakikita ang totoong ugali ng aking boss, minsan sweet pero madalas masungit talaga. Ngunit hindi mawawala sa kanya ang maalalahanin siyang tao, lalo na kay CJ. Minsan pa nga nasigawan ko siya noon isang araw, akala ko bubulyawan din ako, pero awa ng Diyos hindi naman. Pero yung galit niya kanina sa lalaki, doon sa kinainan namin, iba eh. Iba ang pakiramdam ko sa taong yun, pati rin sa pinakita ni boss sa kanya. Hindi naman ako pwede magtanong, dahil una sa lahat, hindi ito kasama sa kontrata ko. Isa pa mahirap ang mabulyawan no. Lalo yung mata niya, akala mo lalapain ka sa sobrang galit, pati pa nga gumagalaw pa. Gosh! Ngunit nagtaka ako nang pabalik na ang kotse niya sa penthouse, pati si CJ tumingin din sa akin, na para bang nagtatanong. Isa din ang batang ta. Marunong din palang tumahimik, kapag alam niyang galit ang daddy niya. At nakita ko pa sila, na nagtinginan sa salamin na sabay pang napakunot noo. O di ba hindi talaga may kakaayla na mag-ama nga sila? Samantalang ako syempre tahimik lang. Ayaw kong magsalita, lalo galit ang mukha niya, baka madamay pa ako no. Hayaan ko lang silang dalawa na mag-usap, total naman napapansin ko din na hindi naman siya nagagalit, or pinapagalitan si CJ. Daddy, I don't want to go back home yet. I want to ride more. Basag ni CJ sa katahimikan, dahil nahal ata niya na pauwi na din kami, tingnan mo di ba ang talino ng anak. Lihim naman ako na napangiti sa inasta ni CJ. Dahil ang ama mukhang mahihirapan sa kanyang anak. I'm sorry buddy, daddy have something important to do, maybe next time, malumanay na sagot ng kanyang ama. Sabay sulyap sakin, na para bang nagpapatulong siya na kumbonsihin ang anak, na wag nang mag-joyride pa. Kaya naman napalunok pa ako, at ang bata mukhang mag-aalboroto na. No, I want ride more daddy. You promise me right? Sigaw na ng bata. Napansin ko pang medyo napahigpit ang hawak niya sa manibela, kaya naman ako na ang sumagot kay CJ, pansin ko talaga kay arroganti na masyado niyang ini-spoiled si CJ, lahat ng gusto binibigay. Baby CJ, relax okay? Maybe next time na, because I am not feeling well, we go home na okay? Your mind feel easy? Pagsisinungaling ko sa bata, at ayon medyo natahimik naman. Narinig ko pang medyo nakaluwag sa hinga ang driver namin. Mukhang tumalab naman sa bata ang kunting drama ko, pero sinamon ko ng tingin ang magaling niyang ama, gagawin pa kasi akong sinungaling ang arroganting tae. Are you okay mine? Okay daddy, we will go home then, mine she take a medicine. I don't want her to get sick daddy. Sagot naman ni CJ na parang nabenta sa kanya ang pagsisinungaling ko, at ang lalaki yung kaninang nag-aapoy niyang galit, aba himala. Eto siya ngayon nakangisi na ang ogag. Kaya pinaikutan ko siya ng mata. Biruin mo gagawin pa akong sinungaling ang makong ta. Okay buddy, sit down properly, and I'll hurry, so we can get home right away. Sagot ng walang hiya niyang ama, at ayun nga parang pinalipad na ang kotse, na akala mo isang eroplano. Tuwang-tuwa naman ang bata sa ginawa ng kanyang ama. Samantalang ako nakapikit, at ayaw kong tumingin sa labas. Mamaya ko na lang sabunin ang kupol na boss ko, dahil mukhang gusto pa ata niyang madisgrasya. Hindi ba niya inisip na may kasama kaming bata, kainis talaga siya. Pagdating namin sa penthouse, ay agad siyang pumasok sa secret place niya. Iniwan lang kami ni CJ dito sa sala. Nisulyap nga dedma, kaya naman hinayaan ko na lang. Inakay ko na rin si CJ na pumasok na din. Dahil ang ama mukhang nagmamadali. Narinig ko pa siyang tinawagan niya si Sir Michael, bago kanina umakyat sa taas.
Na para bang may importante ang sasabihin at gagawin niya, dahil iba ang mga kilos ng aking boss. "Hello Michael, come to my place immediately." Rinig kong sabi niya sa kabilang linya, at nagmamadali ng umakyat. Hindi ko na narinig ang sumunod na sinabi niya, kasi malayo-layo na siya. Kaya naman inisikaso ko na si CJ, dahil eto na naman ang noo nakakunot, na akala mo nawalan na naman ng milyones ang bata. "Hoy, anong problema mo?" Tanong ko sabay sundot sa tagiliran niya. Minsan talaga hindi ko rin mapigilan ang sarili ko na kausapin siya na para siyang matanda, kasi naman kung umasta nga akala mo matanda diba? "Mine, I need to do something." Sagot niya sakin na akala mo nag-iisip ng seryoso, kasi naman nakahawak lang naman ang mga daliri sa kanyang baba, at patangu-tangu pa. Dahil nga sa natatawa ako sa kanya, sinakian ko ang kalokohan ng batang ta. "Okay, what is that baby?" Tanong ko na nagpipigil akong matawa, kasi naman tumingin sakin ng seryoso, na akala mo binabasa niya ang laman ng isip ko. Napalunok pa ako sa titig ng batang ta. Pakiramdam ko ang ama niya ang nakatitig sakin. "Come on mine," sinyas pa niya sa mga kamay na lalapit daw ako sa kanya, malapit na nga ako. Wala din naman akong nagawa, kaya naman nilapit ko ang sarili ko sa kanya, at may binulong siya sakin. Medyo nakiliti pa ako sa ginawa niya, dahil kahit bata tumatayo ang mga balahibo ko sa kanya. Magkapareho talaga sila ng kanyang ama. Ganon ang sitwasyon namin, na nadatnan kami ni Sir Michael sa living room. At isa pa to kung makatingin sa amin ni CJ, may pagka-pelosopo din, dahil napangisi pa ang luko. Ni hindi nga din pumansin at dumiretso na sa taas. Halata siya na nagmamadali, at tumakbo pa ang luko. Napailing na lang ako. Ano kaya nangyayari sa kanila? Bulong ko sa sarili ko. Hapon na hindi pa lumalabas ang dalawa sa hideout niya, pero napaisip ako, sabi niya noon walang nakakaalam na iba doon, bakit si Sir Michael alam naman? Hindi kaya niloloko ko lang girl. Sigaw ng isang bahagi sa utak ko. Paano naman siya lokohin? Nagtanong ba, sagot din ng kabila, kaya napag-isip-isip din ako. Oo nga no. Hindi kaya na scam ako noon ni Mr. Arroganti. Tanong ko pa sa sarili ko. At napansin ko si CJ tahimik na din siya. Dahil wala naman akong ginagawa, at busy na si CJ dahil binigyan ko siya ng crayons at papel, naisipan kong mag-prefer na lang ako ng dinner namin mamayang gabi, magluluto ako ng sweets adobo, gustong gusto naman ni CJ kasi kahit anong klase ng manok. Dahil sabi ko sa inyo, wala naman nagawa ang maarte kung amo nung nagpumilit akong magluto no. Bahala yung ama niya kung hindi kakain, kasi hindi naman yun nakikisabay samin, minsan nagtitira na lang ako at tinatakpan sa lamesa, pero kinaumagahan chini-check ko pa ang basurahan, baka tinapon lang sayang naman. Dahil sabi nga niya noon sakin, wala akong talent sa pagluluto. Ngunit wala naman akong makita sa basurahan. Kaya nagkibit balikat na lang ako. Baka pinakain sa aso, aba malay ko. Pero naisip ko wala pala silang aso. Habang nagluluto ako, pasulyap-sulyap pa ako sa gawin ni CJ, mahirap na baka mahulog sa couch malikot pa man din, pero bago ako pumunta sa kusina, matinding bilin muna sa kanya, bago ko iniwan doon. Buti nga at hindi na iPad ang hawak Naku next time ko ipapaliwanag kung bakit wala ang iPad ngayon. Dahil matagal-tagal na debate namin noon ang magaling kong boss. Pero ako naman ang nagwagi syempre. Kaya eto ako ngayon, pasulyap-sulyap sa kanya, wala naman problema at mukhang okay naman siya, at eto na nga magsimula na akong magluto, pakanta-kanta pa ako sa ginagawa ko, wala naman tao si CJ lang naman. Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin, ay hindi na makeably. Ang pag-asang nahanap ko. Sa iyong mga mata, napatigil ako sa pagkanta, nang may naramdaman ako nakatitig sakin, kaya naman tumingin ako sa likod ko, at ganun na lang ang aking gulat, dahil 3 pares lang naman ang mga mata ang nakatitig sakin, at nakanganga pa sila, habang nakatingin sakin, maliban kay CJ na nakangiti sakin, at pumalakpak pa ang bata. Yehey, mine you have awesome voice. Masayang sambit ni CJ, at pumalakpak pa, kaya naman ang dalawa mukhang natauhan, at sabay pa silang napatikhim. Napangiwi naman ako sa aking sarili, at binatukan ko pa ang aking ulo dahil sa kahihiyan. Oo nga hilig kong kumanta no.
Pero alam ko naman na hindi pang singer ang boses ko. Langya ka talaga Adi, hindi ka nag-iisip, sermon ko pa sa aking sarili, at tinalikuran ko na sila dahil sa kahihiyan, bahala sila kung ano ang isipin nila sakin. Pero sumulyap ako ulit kay CJ, dahil may comment pala siya, nakakahiya naman kung hindi ko sasagutin, diba? Kaya naman pinasigla ko pa ang boses ko, para naman hindi ako mapahiya sa dalawang damuho dito sa kusina. Talaga baby, wow thank you, ha? Masigla kong sagot kay CJ, pero biglang nagsalita si Sir Michael, at ang kanyang mga mata nakatuon sa aking niluluto. Wow, ang bango naman ng niluluto mo Adi, pwede makikain. Tanong niya na may halong biro, pero nakatingin kay arrogante na akala mo sa kanya siya nagpapalam. Ngunit ang hindi mawala sa utak ko, yung tinawag sakin ni Sir Michael na Adi, dahil mga close friend ko lang tumatawag noon sa amin probinsya. Ngunit nagkibit balikat na lang ako. Lalo na nang sumagot si boss sa kanyang pinsan. At ang lalaki ang sama talaga ng sinabi niya kay Sir Michael. Hindi masarap ang luto niya, kaya umuwi ka na lang Michael, dahil masayang lang ang oras mo. Narinig kong sagot niya sa pinsan niya, kaya naman dahil sa inis ko. Pinaikutan ko siya ng mata. At si Sir Michael naman mukhang natatawa pa sa sinabi ng boss ko. Pareho talaga kayong mapanghasga. Kung ayaw nyo ng luto di wag kayong kumain. Ang dami nyong alam, himutok ko sa aking sarili, na ako lang naman ang nakakarinig. Habang si Sir Michael natatawa na. Ngunit tumigil siya, nang napansin niya atang masama na ang timpla ng mukha ko, na tumingin sa kanila. Talaga bro, hindi masarap ang luto ni Adeline. May kikikain ako para ma-judge ko, kung totoo bang hindi masarap. Sagot niya, diniinan pa talaga ang pagkabigkas niya sa hindi masarap, at parang may kislap pa ang mga mata ni Sir Michael, nang sabihin niya iyon sa aking boss na seryoso na naman ang mukha ngayon. Dahil sa inis ko sa aking boss, at kung maka-judge wagas. Ako na ang nag-aya kay Sir Michael na kumain, at matikman niya ang aking luto at ma-judge niya. Dahil dito ko talaga malalaman kung hindi talaga masarap, dahil si CJ hinahanap-hanap ang aking luto. Naku Sir Michael, buti nga andito ka, halika na dahil hindi masarap ang luto ko, tayo na lang nila CJ ang kakain dito, sayang naman kapag itapon. Sarcastic kong sagot, at diinan ko pa ang salitang hindi masarap, sabay taas ng kilay sa judgmental na may-ari ng bahay. Samantalang si Sir Michael hindi na ata niyang kayang pigilan ang sarili niya, kaya naman napahalakhak na lang siya. Napasimangot pa ako dahil sa inasta ni Sir Michael, pakiramdam ko ako yung tinatawanan. Pero naisip ko naman wala naman akong sinabi na nakakatuwa. Baliw na nga, bulong ko sa hangin at inaya ko na si CJ. Napapailing na lang ako sa inaasta ng magpinsan. Yung isa maka-judge wagas, yung isa naman hindi maawat-awat sa kakatawa. Baby CJ come. Kain na tayo, tawag ko kay CJ. Nakita ko pang uupo na sana din si Sir Michael, nang biglang pigilan niya si boss. Go back home man, naghihintay na si Tamara sa'yo, ikaw din kapag yun nagalit at. Sabi ni boss kay Sir Michael, at meron pang nalalaman na pambibitin sa isa. At yung isa naman parang may naalala na akala mo nakalimutan, at ayon dali-dali nang tumayo, at parang hangin nang umalis nang hindi man lang nagpapaalam. Kung sa bagay nga naman, kilala ko si Miss Tams, masyado din yung demanding minsan. Napailing na lang ako, dahil mukhang takot si Sir Michael sa kanyang girlfriend. Kaya naman napabungisngis ako sa aking naiisip. Ngunit nawala nang may tumikim sa aking harapan, kaya naman bigla din akong napatigil, at nagseryoso na rin ako. Dahil hindi daw masarap ang aking luto. 2 plato lang ang nakalagay sa dining, para sakin lang at kay CJ. Tumingin pa ako sa gawin ng aking boss, at ito nga napakunot noon na naman samin, ewan ko kung samin dahil sakin naman siya nakatingin. Basta deadma ko lang. Hindi ko siya pinapansin, nisulyap nga ayaw ko siyang tingnan. Pero ayon sakin peripheral vision nakatitig sakin ang boss ko. Baby, kain lang ha. Ubusin natin to okay. Sabi ko pa kay CJ habang sarap na sarap ang bata sa kanyang kinakain. Inignore ko lang ang kanyang ama, kahit pa alam ko pinapanood niya kami. Dahil pagkatapos nito aakyat na kami ni CJ sa taas. Ngunit ang hindi ko inaasahan ang ginawa ng aking boss, kinuha lang naman ang plato ko at kutsara, dahil pinunasan ko lang ang bibig ni CJ,
kasi may natirang sauce at kanin sa mukha niya. Kaya hindi ko napaghandaan ang ginawa ng arrogante kong amo, ayon at kumakain na. Napanganga pa ako sa inaste ng aking boss, kaya naman kukunin ko na sana ang aking plato sa kanya, ngunit nilayo niya sa akin. Sir baka ho, pwede kumuha na lang kayo ng sarili niyong plato. Ang dami doon gusto niyo kukuha ako ng sa inyo. Tanong ko sa kanya, pero eto na naman ang ngisi niya, sarap kutusan talaga. Kainis. Why you didn't give it to me, when you'll start to eat then? Nakangisi pa niyang sagot sa akin, at sarap na sa pagkain niya. Kahit kailan talaga hirap spellingin ang ugali ng amo ko. Kaya naman sinagot ko siya. Sir diba sabi mo nga po, hindi masarap ang luto ko. Sagot ko, bubulyawan ko sana kaso andito ang bata, kaya pilit ang ngiti ko na kinakausap ang arrogante kong amo, at medyo nilakasan ko pa ang hindi masarap na sinabi ko sa kanya. Pero ang arrogante ayon hindi na ako pinansin, basta kumain na lang ng kumain. Hinihintay ko naman ang compliment niya, kung ano ba talaga, dahil parang nabusog na din ako, habang pinapanood ko silang dalawa ni CJ na kumakain. Not bad. Okay na rin pagtiyagaan kapag walang makain, sabi niya sabay tingin sa akin, ngunit ang ulam na nakaahin sa harapan niya na simot niya. Yan ba ang sinasabi niyang not bad? Simot. Kaya naman dahil sa inis ko, at hindi ko siya pwedeng bulyawan dahil kay CJ, nag-walk out na lang ako. Bababa na lang ako mamaya upang hugasan ang mga pinggan, dahil hindi ko talaga matake ang ugali ng aking boss. Narinig ko pang hamalakhak siya. Medyo napatigil pa ako sa paghakbang, dahil ngayon ko lang narinig kung paano siya tumawa. Parang magandang musika sa akin pandinig ang kanyang boses. Ngunit kalaunan nagtuloy-tuloy na akong umalis mula sa kusina. At naalala ko pala si CJ nang nasa sala na ako, kaya naman binalikan ko ang aking alaga, at nadatnan ko lang naman na may binubulong na naman ang magaling niyang ama. Tuwing nagbubulungan ang dalawa, hindi ko talaga maiwasan ang hindi kabahan. Kaya naman bago pa lumala ang aking naiisip, tinabihan ko na si CJ at tinaasan ng kilay ang aking boss. Mukhang natutuwa naman siya, hindi katulad kanina mukhang kakain ng tao, nang makita niya ang lalaki doon sa restaurant. CJ, halika na baby, akyat na tayo kung tapos ka na, sabi ko sa bata, dahil mukhang tapos na naman na siya, dahil kung magtatagal pa ako dito sa kusina, at kasama ang ama nito, baka mabaliw ako sa ipinapakita ni Mr. Arrogant sa akin. Hindi ko na rin maintindihan minsan ang sarili ko, kasi kahit kalaswan na ang pinapakita niya, parang hindi naman masama para sa akin. Katulad na lang ngayon napadila siya sa kanyang labi, na akala mo nang aakit. Hindi ko naman maiwasan ang hindi mapalunok ng ilang beses. Ay ewan who knows dili ka self. Panenermon ko pa sa aking sarili, dahil kung makatitig siya sa akin, kulang na lang haboran na ako.